Sumisigaw kahit di naririnig. What was that all about? Sana naman ba kakampihan mo? Concern lang si Angela sa feelings ko. I expected that from you dahil girlfriend kita. Pero ano? Makikita ko na lang, may kayakap ka ng iba? Wala naman ibig sabihin yun, Calvin. If you see nothing wrong with that, Claire, maghiwalay na lang tayo! Sige! Break ang break! Nag-break daw kayo ni Claire. Okay ka lang talaga. Magiging okay din ako. Kasi merong mabuting kaibigan dito sa tabi ko. Malapit talaga siya sa inyong lahat, ano? Sa'yo, kay Calvin, kay Evelyn. Kasi si Evelyn parang natural lang sa kanya na pagiging nanay. Ipapakita ko sa'yo na kaya ko lahat ng kayang gawin ni Evelyn. Kung dati tinrato kong parang hayop ang anak niyo, ngayon, kaya ko namang magnanay-nanayan para sa anang yan. Anong ginagawa mo dito? Hindi mo man lang in-acknowledge yung pagkakamali mo. Ako pa ang sinusumbatan mo. Samantalang ikaw ang dami-dami mong sinisikreto sa akin eh. Calvin! Ayoko! Calvin! Kung wala na yung tiwala, wag na lang muna. Tiwala ang pundasyon sa bawat relasyon. Ba't ganun, Ma? Paano niya nang gawa sa akin yun? Kasi hindi ko kayang gawin sa kanya yun eh. Kasi mahal ko siya. Hindi ba niya ako ganun kamahal? Ika'y nandito na, may liwanag sa dilim. Nak, kung wala na yung tiwala, wag na lang muna. Tiwala ang pundasyon sa bawat relasyon. Here, Angela. For tonight, gusto ko ni Dr. Francis na mag-drawing bago matulog, okay? Panaginip po ulit. Hindi, Angela. Gusto ko i-drawing mo ngayon yung mga bagay na kinatatakutan mo. Sige po, Doc. Pag nakita natin yung mga drawings niya mamaya, malalaman natin kung ano nasa puso at nasa isip niya. Calvin? Calvin? Calvin! 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 Bakit ka sa kulog? Bakit ka lumabas, Angela? Kasi mababasa ka. Kailangan
Sumilong ka. Nabasa ka rin eh. Tsaka tamo, nanginginig ka sa takot, Angela. Angela, nilabanan mo yung takot mo? Dahil nag-aalala ka sa akin? Calvin! Angela! Melba! Payong, please! Ano itong mga batang ito? Ano ba kayo? Mga basang-basa na kayo! Halika na, Angela. Anak, sumunod ka na. Hindi na. Huwag mo na kunin yan. Basa na. Angela, sa susunod, huwag ka nang lalabas ng bahay kapag umuulan, ha? Eh, baka magkasakit ka. Eh, mabuti nga akong nakakita. Paano kapag si Francis? Nagagalit yun. Oh! Eh, gusto ko po kasi na may masilungan si Calvin. Ha? Kaya ko po dinala yung kumot. Kaya pala may kumot doon. Kaya lang, yung kumot, hindi siya sapat na panangga ng ulan. Mababasa yung tela. Sorry po. Hindi kita pinagtatawanan, ha? Naaaliw ako dun sa thought. Thank you na iba yung pag-aalaga mo kay Calvin. Iba talaga yung pagpapahalaga mo sa kanya, no? Opo, mahalaga po si Calvin. Sige. Magpahinga ka na. Matulog ka na. Ha? Kukuha kita ng kumot. Good night.
Di ba ikaw yung unang nakikipagtulong sa babae na to? Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo, kaibigan ko lang si Angela Claire! Ano ba? Ayoko ka na maging kaibigan mo siya, Calvin! O ngayon, alam mo na ba yung pakiramdam na may dumidikit sa partner mo? Angela, bakit isa lang ang ginawa mo kagabi? Natakot po kasi ako sa kidlat, kulog at ulan. Nagtago po ako. Ibig mo sabihin, habang kumukulog, kumikidlat at umuulan, nagtago ka lang? Wala kang ginawa? Hindi po. Nakita ko po si Calvin sa labas. Naabutan ko silang dalawa. Kasi si Angela, naglabas ng kumot para i-shield si Calvin sa ulan. Ayun, nabasa yung dalawa. Ibig sabihin, kahit takot ka sa kulog, kidlat at ulan, lumabas ka pa rin para puntahan si Calvin? Ayaw ko po kasing mabasa si Calvin. Nalagpasan niya ang takot niya para protektahan si Calvin. Interesting, ha? Salamat, Angela. Uy, kanina ka pa tulala dyan. Anong iniisip mo? Patricia, Ano? kagabi, kami ni Calvin nagkaganito. Nag-kiss kayo? Kiss? Ano yun? Kiss, halikan. Kapag yung labi mo at yung labi niya nakadikit, ganito, yun. Ay, hindi naman. Ganito lang. Ganon kalapit? Bongga pa rin yan, friend. Wait, ibig sabihin, muntik-muntik ka na kayong maghalikan? Oh, kailan? Oh my God, kinikilig ako. Ano ibig sabihin nun? Kapag naghalikan yung dalawang tao, ibig sabihin, nagmamahalan sila. Kung sinasabi mo na magkalapit ang mukha niyo ni Engineer Calvin, di kaya ibig sabihin malapit ka na rin yung mahalin? Uy, ka naman. Uy, masaya siya. Wag. Ay, sus, kinikilig ka naman. Kinikilig ka. Ano ba? I'm sorry po. Sorry, ma'am. Haruta kayo na haruta. Magtrabaho kasi kayo, no? Sorry po, ma'am. Sorry. Trabaho na kayo. Opo. Sorry. O ano? Buti nga sa'yo, no? Sumitang ka tuloy. Calvin, nagawa si Mrs. Tan ng budget. Kalahating milyon. Ikaw na muna bahala dito mag-adjust. Sige ba niya? Ayan. Excuse po muna eh. Revise ko po muna ito. Mother, are you okay? Nakakairita si Angeli. Naghaharot kasi doon sa labas. Tuloy yung look. Nadumihan yung dress ko. Sabi ko sa'yo, kasi paalisin na natin. Nadumihan lang yung damit mo. Yan ang reaction mo. Ano, you're siding with her again? Bakit ba lakas-lakas na sa'yo? Ba't ba ang init-init ang dugo mo sa batang yun? Hindi naman sa ganun, Larry. I'm disappointed.
Hindi ka naman sinasaktan ng bata. Kung meron siyang nagawang kalokohan, pagbigyan mo na lang. Alam mo naman yung kondisyon niya, di ba? I was expecting you to be more understanding. Kapag nagalikan yung dalawang tao, ibig sabihin, nagmamahalan sila. Kung sinasabi mo na magkalapit ang mukha niyo ni Engineer Calvin, di kaya ibig sabihin, malapit ka na rin yung mahalin? Hoy, Abnoy! Tulala ka na naman. Siguro iniisip mo si Engineer Calvin, no? Asang-asa talaga siya, oh. Hoy, narinig ko yung usapan niyo kanina ni Patricia. At sigurado ako na nagkalapit lang yung mukha niyo ni Engineer Calvin. Wala siyang balak halikan ka. Nagkukwento lang naman ako kay Patricia. Oo nga. Eh, gandang-ganda ka naman sa sarili mo. Feeling mo naman may magkakagusto sa'yo. Hoy, Angela, gumising ka sa realidad. Walang magkakagusto sa Abnoy na katulad mo. Mayla, tama na yan. Eh, engineer naman kasi itong si Angela. Akala yata niya may gusto ka sa kanya. Sinabi ng tama na eh. Magmula ngayon, wag mo nang tutuksoin si Angela. O, ayan. Kaibigan lang turing sa'yo, kaya huwag kang feelingera dyan. Oh, huli kondo. Kala mo kung sinong maganda. Bisyosa! Muli kasi sa trabaho mo, ha? Linda, mag-organize kami ni Bernard ng panibagong symposium para kay Angela. Simula kasi nung naiharap ko siya sa mga doktor na kasama ko, ang laki na nang na-improve niya. Especially after social integration. So I want them to know yung developments ng kaso. Gusto ko nandun kayo ni Calvin. Oo naman. Pero Francis, gusto mo bang gawing less formal yung event? Maybe just a simple party for Angela. I think that's a good idea, Dr. Francis. Could actually be a reward for Angela. And we could also invite other people who are close to her para naman hindi siya masyadong alienated, right? And para mas makita ng ibang psychiatrists how she is with other people. Okay, magandang idea yan. Kung mas magiging komportable si Angela at mas magiging maganda ang image niya sa mga taong makakakita sa kanya, well, that will surely reflect on me. Bernard, tawagan mo si Larry at saka si Margaret, ha? Okay. Gusto ko nandito sila dahil very close sila kay Angela. I got it. Excuse me. Hello? Evelyn? Oo. Basta pumunta lang kayo. May kikwento rin ako sa inyo. Okay, see you. Ito. Tama. Parang ito yun. Okay. Yung mga notes na kung Yeah. Ito yun. Tama. Hi, sis. I-invite ko din si Evelyn tsaka si Helen. Well, okay lang. Basta malinaw sa kanya na ako na at ako lang ang doktor ni Angela. Oo naman, Francis. Matagal nang settled yan. O paano, Calvin? Dalhin ko na lang bukas yung pinsan ko dito, ha? I-refer kita, eh. Hindi ka naman siguro busy bukas, no? Uy! Ano yan? Kanina pa napapansin, parang distracted ka, pare. Alam mo, kung si Claire lang yan, isa lang naman dahilan yan, eh. Isa lang ang solusyon dyan. Ay pagbalikan ka na. Forgive and forget. Hindi si Claire, alam mo eh.
Si Angela. Ano? Si Angela? Ba't si Angela? Munti ko na siyang halikan kagabi. Hindi ko alam bakit, pero parang gusto ko siyang halikan eh. Alam mo pare, isa lang nakikita kong dahilan. Siguro nadidevelop at nagkakagusto ka na kay Angela. Pare, feral yun. Tsaka isa ba, kakabreak nyo lang ni Claire, di ba? Ano yun, nalipat na lang yung feelings mo kay Angela? Yun ang ganun kabilis. Hindi ah. Mabuti naman kung ganun, pare. Tsaka isa pa, pare, testing waters ka lang ni Angela. Wala naman tayong magagawa ron, lalaki tayo eh. Kung magpapahalik, why not, di ba? Pero isa lang sinasabi ko sa'yo, pare. Huwag mo seryosohin yan. Hindi ka nakakatulong eh, no? Narinig ko, ito daw yung mga centerpiece para sa debut. Debut? Ano yun? Debut. Bukod sa kasal, yun ang pinakamasayang araw sa buhay ng isang babae. Kasi dalaga na siya, doon na magsisimula lahat. First love, first kiss. Ikaw, Angela, ilang taon ka na ba? Nagdedebut ka na ba? Hindi ko alam kung ilang taon na ako. Ha? Hindi ka pa nag-celebrate ng birthday kahit kailan? E paano? E putok sa buho yata tong uli ng abnoy na yan. Hindi ka naman kasali sa usapan, Myla. Basta, masaya mag-celebrate ng birthday, Angela. Lalo kapag kasama mo yung mga tao nagmamahal sa'yo. Doon mo talaga mararamdaman na espesyal ka sa kanila. Sana maranasan ko din yun. Ano naman? E paano nga? Eh di ba nga wala kang mga magulang? Pinabayaan ka. Kaya huwag kang mangarap na magkakaroon ka ng birthday celebration, ha? Myla, ano ba? Patay naman ako. Diba? May good news ako sa'yo. May party para sa'yo. Huwag mong isipin na wala nagmamahal sa'yo. Pupunta kami doon. Nandito kami ng Sir Larry mo. Di ka na po galit sa akin? Kaya kong gawin lahat ng kayang gawin ni Evelyn. Kahit ibig sabihin pa nun, magnananay-nanayan ako kay Angela. Alam mo, there's really something about that Margaret. Bakit naman? Parang hindi siya mapapagkatiwalaan. Parang may iba siyang interes kay Angela. Alvin, hindi mo na ba ako mahal? Ewan ko, pinoproseso ko pa lahat eh. Pero mas maganda kung ganito na lang muna tayo. Kung iyan yung gusto mong mangyari, kung iyan yung magpapatunay sa'yo, na talagang nagsisisi na talaga ako. Para sa akin, ikaw pa rin yung boyfriend ko.